Hello guys, good morning. Try natin mag-market review no para sa opening ng market. At least analyze na tayo ng chart, no. So ang gawin natin, try natin tingnan yung Friday, hindi pala ako nakapag-market review, no. Pero tingnan na lang natin yung 24, yung 24 Thursday. Okay, so okay, your USD. Kapag buntong hininga. Parang tawad na tawad. Okay, your USD. Ano nangyari kahapon sa your USD? Nag-bounce siya rito, no? Pero wala pa rin tayong support or scoring. Naobserbahan pa rin natin ito. Kung halimbawa magkaroon, nag-bounce. Tingnan natin yung USD. Ano nangyari? Nag-break below siya, no? Nag-break below siya dito, tapos nag-bounce lang din dito sa support, tapos bumalik dun sa taas. Anong support natin ng scoring dito ngayon? Meron tayong week na USD sa intraday, meron din tayong week sa swing. So, hindi magandang partner, no, para i-trade. So, kumbaga ang game natin is follow the trend, then pasok sa pullback, no. So dito, yung bias natin halos mix short term, weak yung USD swing, weak din yung euro, no. Tayong support tatawa talaga. Tatawa dito sa video ko. Yung gagawin natin, it's either mag-breakout siya dyan sa taas, tapos pasukan natin dito sa pullback, no. Pullback tayo pumapasok. Pero wala tayong score dito. Hindi rin siya pwede sa mechanical approach. Walang score. AUD-USD, so kahapon, sabi ko kahapon kung papasok tayo dito, dito tayo papasok, magkakaroon tayo ng support ng scoring. Diyan sa zone na yan. No? Although lumabas ng konti, pero sumunod pa rin. Okay. Next, GU. Okay. So, anong nangyari? Nung nakaraan, humina yung USD, no? Kaya pag bounce niya dito sa support, binutas niya lang din yung resistance natin dito. Ito yung zone natin dito. No? So, binutas niya, nawala ng support ng scoring yung AUD, yung USD, humina rin, no? So, tingnan natin kung mamaya magkakaroon tayo ng magtutuloy itong week paghina ng USD o makaka-recover yung USD, no? Tingnan natin. Pero yan yun. Kung halimbawa magkaroon mo siya ng support ng scoring, magandang hintayin natin siya dito sa pullback. Kaya lang, hindi siya worth it, no? Kasi magkano lang? 17 pips, hindi siya worth it, no? So, meron pang mas magandang setup dito. Hanap lang tayo ng ibang opportunity. GU, nakuha natin siya dito. Ayan, sa araw na yun. Okay, GU. Tapos umangat, tapos nag-aabang tayo ng pullback dito. Walang, nag-aabang daw tayo ng pullback dito. Wala. Tapos, nangyari. Tapos nag-create na siya ng new high. Hindi natin siya nag-create siya ng new high, tama. So, dito siya. Dito. Ayan, dito. Huli na. Although meron tayong support ng scoring sa H1 plus 5, H4 plus 4. Meron tayong bias na malakas yung GBP. Ito. Nung nag-trade call tayo nito sa ito, Euro GBP, sabi natin pasok tayo dito sa dito sa 8863, no? Kasi meron tayong GBP H4, no? So nagkakaroon na tayo ng plus 4, no? Sa H4 ng GBP. So dito, sabi natin, ideal pumasok sa 8863. Okay? So tingnan natin dito, GBP, Euro GBP. Balikan natin ang GU. So Euro GBP 0.8863. So dito, no, halos dito talaga siya nag-bounce, no. Siguro kung makapal-kapal yung spread mo, baka hindi pa na-trigger yung order mo. So, sumakto yung bounce natin dito, no. So, ito yung discount zone natin. Alam natin malakas yung GBP, pababa.
hintay tayo sa pullback. Hindi tayo naghahabol sa price. Kasi kung dito ka nag-breakout play or nag-sell ka dito, no, chinase mo yung price, madadali ka sa pullback eh. Although tama yung bias mo, obvious talaga na pababa siya kung anong indicators man or anong way paano mo kinuha yung bias mo, kung fundamentals man yan or kung anong way. Tama ka na malakas sa GBP. So kami, kinuha namin yung bias namin sa scoring. Nakita na natin, no? So ang ginawa natin, naghintay lang tayo sa pullback, no? Lagi, kahit gaano kaganda yung scoring, huwag kayong magbe-breakout play or huwag nyo nga habulin yung price. Kasi pagka nag-pullback yan, kahit tama yung bias natin, pwedeng tamaan yung SL natin, no? So, sabi natin, bigyan lang tayo ng counting pullback. Dito tayo papasok sa 88.63. I-short natin siya. So, hanggang sa Friday, no, lumakas pa rin yung GBP. H4 plus 4 pa rin siya. H1 plus 4 pa rin. Okay. Balik tayo dun sa pinapanood natin. Ganda pala ganito, no? Kaya naghahabol ng price. Lagi tayo naghihintay sa GU. Ayan. So, waiting area. Alam natin malakas yung GBP. Possible waiting area saan? Nandito meron tayong resistance. So, malamang pwedeng dyan din siya pumulot ng pullback bago umangat ulit, no? So, pullback. Okay? So, dito, asan siya ngayon? Ito. Yung nakikita natin dito, ito siya. So, nag-pullback siya, nag-double bottom pa siya dito sa area na to, which is ito yung tinitingnan natin na possible area na maganda pumasok, no? Tapos, nag-create ulit siya ng new high. Double check ulit natin sa scoring. Supported pa ba tayo ng scoring? May bias pa ba tayo? Meron pa. Ito ulit yung resistance. Dito nag-hold ang price. Although nabutas siya, pero umangat pa rin siya. No? Okay, next. Next, USD CAD. So, USD CAD, yun din. Sabi ko, kung mag-bounce siya dito, dito tayo papasok sa level na to. No? Resistance siya dito. So, dito, naging support siya. No? Okay. So, yung during this time, USD CAD, ang bias natin, pataas yung araw, no? Yan. Kung ang price naman is biglang bumagsak dahil humina yung USD, ang papasukan natin na entry, etong level pa rin na to. Ito pa rin yung, kumbaga, dito support, resistance siya, dito nag-hold siya support. Pwedeng pagka nag-break below siya, pwede ito rin mag-hold siya na maging resistance, no? Pag pullback niya. Okay. USD CAD. Nangyari dito. So, nangyari dito, tumuloy, no? Kitang-kita sa scoring, nag-negative 5 yung USD. Okay? So, wag natin nahabulin yan. Kahit meron tayong negative 5 na USD, hindi natin nahabulin yan. At least maghintay tayo ng pullback, no? Okay? Halos nang sa support level siya, pero butas na rin naman siya. So, naghihintay lang tayo ng magandang pullback dito. Sa logical TP, then bounce balik. UJ, nandun pa rin siya sa range niya, sa level na to, no? Like I said, sa kahapon, kung gusto nyo itong pasukin, dito, pwede kayo pumasok dyan sa previous resistance niya. Lagyan nyo lang ng proper RR. Tapos, okay, previous resistance daw. So, dito, ayan, ito yung previous resistance. So, kung gusto natin pasukin, dito rin siya nag-bounce, no? So, nakailangan na siya. Mabot siya 38, magkano lang, 40 pips lang. So, kunti lang pala. Pero so, sabi ko dito, kung gusto natin mag-take ng risk, dito lang din ulit no, sa previous resistance. Observe budget ang level na to, no? Possible support. Next, AUD CAD. Halos nag-bounce lang din siya sa range niya. No? Pagka nag-range play tayo, anong ginagawa natin? Laging bias natin scoring. No? Hindi tayo yung buy low, sell high. No? Sumusunod tayo kung nasaan yung bias ng scoring. Ayan. Kung halimbawa yung scoring is pababa, so sa taas lang tayo nag-aabang, magbebenta tayo. Kung bias natin pataas lang yung tingin natin sa range. Hintay tayo sa ilalim. AUD-JPY. Okay, so AUD-JPY, nag-create na siya. Kita tayo. Kung bias natin. So dito, meron tayong range play dito, pero dahil ang scoring natin is pababa lang, hindi tayo kumukontra. So in-explain ko siya dito sa video na to na kung nasaan yung bias ng scoring natin, doon lang yun lang yung direction ng range play natin. Hindi tayong buy low, sell high, no?
So kung pababa yung bias natin, ang tingin natin, pababa lang din. So kasi anytime pwede siya mag-break out ng range katulad ng nangyari dito. Nag-break below siya, no? So kung nasaan lang yung scoring natin, doon lang ang direction ng range play natin. Pataas lang yung tingin natin sa range. Hintay tayo sa ilalim bago AUD-JPY. So AUD-JPY nag-create na siya ng lower high, no? Yan, halos yan, ito yung marking ko hapon. Dito yung price ng hapon eh. So kung pasukin natin to, hintayin tayo sa pullback bago pasok ulit. Okay. Dito ako pumasok, Joseph, no? Okay, AUD-NZD. Meron tayong support ng scoring sa NZD. So kahapon parang pinost ko ito eh. Itong level na to during this time, yung mag-touchdown siya dito. Obviously, sobrang lakas ng scoring natin, +5. So most likely, kung price action ka, tinitingnan mo lang to na pwedeng maging support, no? Pwedeng mag-bounce yung price dyan. Mahirap kapain yung price action kasi through scoring, nakita natin malakas yung yung NZD. So most likely, mapubutas niya yung support, no? Tama. Galing mo sa touch. Ito. So dito, AUD-NZD, pababa pa rin yung tingin natin, no? NZD, meron pa rin tayong +4 sa H1, no? So observe lang natin to maya-maya kung magkakaroon pa rin tayo ng bias. Pero most likely nasa support level na siya, no? Baka mag-hold na yung price dito, tapos pumulit na ulit siya sa taas. Observe lang natin kung anong scoring na ibibigay sa atin ngayong araw. So nakita nyo itong support na to, nag-hold siya dito as resistance, tapos nag-extend lang din ulit. So doon siya humugot, so buy extend ulit, no? So kung halimbawa nag-breakout play ka dito, yari ka. Di ba? Tapos sumunod lang din naman sa bias mo, bumaba pa rin. Di ba? Yan. During this time. Okay. Basta tayo sa market. Okay. Next. So ito, ayan. Sabi ko sa inyo, nag-break below siya. Nagkaroon tayo ng support ng scoring sa H1 +5 intraday, no? Gusto natin siyang ibenta, gusto natin sumabay sa trend, pero hindi tayo nag-abol, no? Nag-abang tayo saan? Sa pullback, no? Ito yung support niya. Nag-abang tayo sa pullback. Okay? Possible target, logical TP or extension, no? KJPY, support ng scoring. So from +5 naging +4 ang daily natin, no? Daily, halos yung pa rin na tinitingnan natin na discount zone, no? ng retest dito So dito ngayon sa KJPY meron tayong -5 sa H1, no? Para sa yan, mahina pa rin yung yen. So kung tingin natin dito para sa intraday, pati sa H4 mahina rin yung yen. Pataas yung tingin natin, no? Pataas ang tingin natin. So naghihintay lang tayo ng magandang pullback dito para pasukin natin siya ng buy, no? So meron tayong key levels dito, kung resistance na to. Tingnan natin kung mag-hold yung price dyan sa level na yan. Dito. So dito meron na siyang resistance, no? So alam natin yan, kung baka cautious tayo na meron siyang resistance. Tingnan natin kung pag pullback niya dito sa key levels niyan, kung mag-hold siya, tapos kung meron pa rin tayong support ng scoring, tapos tingnan natin kung magre-retest siya or magbe-breakout siya, no? Kung mag-break below siya, tapos magbago na yung scoring, so pailalim na naman yung tingin natin, hintay tayo sa pullback. Basta scoring din pullback, no? So tingnan natin sa previous resistance, no? Bias scoring pa rin tayo +4. Unless kung bibigyan tayo ng additional support sa lower time frame na scoring. Obserbahan niyo yung CAD, guys, Euro AUD. So dito, tinitingnan natin to kung magbe-breakout siya above. Hintay tayo sa pullback dito. No, kaso wala pa tayong support ng scoring. Okay? Bukas ang euro So nag-i-start na yung euro sa H1 +2. So dito, ngayon, yung euro, -4 sa H4. So meron tayong swing scoring dito na ang euro is weak. So hindi natin siya habulin dito, no? Sa support na to. Hindi tayo mag-short dyan kasi sabi sa scoring, negative si euro. So mahina si euro, pababa ang tingin, pero hindi tayo mag-short ngayon.
it's either hintayin natin siya sa pullback dito, no? Or mag-extend siya pababa. Possible mag-extend siya pababa. Hintayin natin siya sa pullback dito. No? So, hindi tayo mag-short yan. Yan yung current price ngayon. Dulo yan. So, kahit tama yung bias natin, baka madadali tayo sa pullback dyan. Negative 2. So, yung score natin dito, wala tayong support ng scoring. No? So, ito lang, lagyan ko lang ng mark, magkaroon tayo ng support ng scoring. Pababa. No? Kaso yung CAD, since kahapon negative, no? Kaya, obviously, wala masyadong lakas yung CAD kahapon. So, dito, Euro GBP, dito, nag-bounce siya dito sa resistance na to, hindi dahil lumakas yung CAD, kundi dahil humina yung Euro sa H4, nag-negative 4 siya. So, etong resistance natin, nag-hold siya dyan. So, possible, logical TP dito mag-retest, no? So, kung weak pa rin yung Euro, hindi tayo mag-short ngayon, no? Current price yan, dulo yan ng pressure. So, madadali lang tayo sa pullback yan. Tsaka wala tayong pagbabasehan ng logical TP. Okay? Tapos, mechanical DC natin, wala, baligtad din. No? So, abang lang tayo dito ng magandang setup. TP. So, ito yung nasa isang video, no? Na nakuha natin siya dito sa pullback. Yung level na yan. Tingnan nyo na lang, no? Joseph, kung hindi tinamaan ng positive SL dito, malamang nag-logical TP ka, no? Mas malalim pa yung nakuha. So, kung halimbawa, ngayong araw, meron pa rin tayong support ng score sa GBP, gusto natin siya ibenta, hindi natin siya ibenta dito sa current price kasi madadali tayo ng pullback niyan, no? Dito tayo minsan na as retailers, no? Karamihan ng retailers. Minsan, kahit tama na yung bias, nadadali sa entry, no? Minsan, magpo-pullback lang, tatamaan lang yung SL, pero papabor pa din doon sa analyzation niya, no? So, eto sila Joseph, kinuha yung GC nila. Joseph. Joseph. Ito. Maganda yung result nila ng mga itong nakaraan. Ito. Ito. Yan, mga entry din nila. So, Euro GBP. Yan, Euro GBP. Nakasabay din sila dito. Nakapag-sell sila dito sa tuktok. Tapos nakapag-positive SL na rin sila. Yan. So, yan, Euro GBP. Dito nakapag-sell din sila. OJPY. Okay. So, dito nakapag-buy sila, GBP card. Nakapag-buy din sila dyan. Maganda yung result ng bagong batch ngayon. Minsan may advantage talaga pagka pagka bago sa Forex, as in zero knowledge sa Forex. Kasi hindi pa masyado polluted na ibang system. No? Balik tayo dito. Kung tingin niya short, nagbenta siya, kaya lang, muli lang yung entry. No? Pumasok siya kagad. Hinabol niya yung price. So dito, gusto natin siyang i-short dahil sabi ng scoring malakas si GBP, pero maghintay tayo ng tamang pullback. Okay. So ngayon, meron tayong plus 4 sa GBP, H4 plus 4, tapos Euro negative 4 pa. No? So right now, hindi magandang sabayan na alam natin na ang bias natin pa ba dito, pero hindi pa magandang pasukin to ngayon kasi nasa dulo siya ng price ngayon. So it's either maghintay tayo ng retest dito or dito tayo mag-short sa line na yan, tapos logical TP ulit, or pwede natin hintayin mag-create ulit siya ng panibagong
extension, tapos ito na yung magiging panibagong waiting zone natin, no? So, yan yung magiging discount zone natin. Diyan natin siya hintayin mag-pullback, no? Okay, next. Euro, yen. Matibay sa resistance. Kung anong magiging mangyayari sa intraday scoring natin ngayong araw. Kung supported pa rin tayo ng scoring ng GBP, short pa rin ang tingin natin dito, no? Kumbaga, nakalong tayo sa GBP, naka-short tayo sa Euro. Kung mawalan tayo ng support ng scoring, cancel yung order, hanap tayo ng ibang opportunity. That's na to, no? Although ito yung tinitingnan natin na magandang entry, pero dito, nagkaroon na siya ng resistance, no? Kung gusto mong i-take ng risk yan, lagyan mo lang ng maayos na R, tapos logical TV mo, no? Dito, o dito, no? Intra or swing. Dito, yan. Yan yung resistance natin dito, pero ang nangyari, yung Euro, although negative yung Euro, kumbaga magandang bias pa ba, pero ang yen kasi, humina rin siya. Kaya, ayan, nakita mo, nag-negative 5 din siya sa H1. Tapos sa H4, nag-negative 4 din siya. So, halos parehas lang siya weak, no? Kumbaga, pwedeng mag-range lang din siya kasi parehas lang din naman yung momentum niya, parehas lang mahina eh. So, wala tayong strong bias dito. Hanap tayo ng ibang opportunity. Not unless kung yen is lumakas, no? Or mas lalong humina yung Euro, no? Magandang target to. 126, 154. No? Pero kung halimbawa bumaligtad to, lumakas yung Euro at lalong humina si yen, at ang tingin natin dito ganito. Ito yung resistance natin. Pagka nag-extend siya pataas, possible ito na yung magiging support natin bago umangat ulit. No? So, i-observe lang natin kung ano yung magiging current na scoring natin mamaya. Euro NZD, puro bounce doon sa nilagay natin na araw. Scoring bias, NZD, malaki. Dito, meron tayong range play. Kung meron tayong bias pababa, range play ang tingin natin dyan. Kung pataas, magkaroon tayo ng support ng scoring pataas. Hintay tayo sa pullback. Okay? Okay? So, dito, ito yung sample ng range trading natin. No? So, sabi nila, dito ka mag-buy, dito ka mag-sell. Pero sa case natin, kung halimbawa yung scoring natin nasa NZD lang ang support, hindi tayo tumitingin na mag-buy dito. Kasi anytime, pwede siyang mag-break up. Okay? Anytime pwede siyang mag-break up. Ang tingin lang natin dito, puro pababa kasi yun ang scoring natin. Kung bumalik siya dyan, i-short ulit natin siya. Break below na siya. Okay? Pero ngayon, kung price action ang titingnan mo, ang ganda niya nang i-buy dito sa level na ito sa support. Kaso wala lang tayong scoring. No? So anytime pwede siyang mag-break below. Ayan. GA. Siya. Ayan. So GA, nabutas yung nilagay natin na resistance. Lumabas na siya sa range, no? So meron tayong support ng scoring plus 5. Hindi natin siya habulin, no? Sa H4, meron din tayong plus 4. Okay? Hindi natin yan nahabulin. So, either hintayin natin siya dito. No? Okay. Since kahapon or 2 days ago pa, no, malakas na yung GBP. Nagko-plus 4 na siya eh. So, alam natin ito pataas. Kaya lang hintay lang natin siya mag-break above. Tapos hintayin natin siya mag-pullback. No? So, dito, pwedeng nakuha natin itong pullback na to. Yun sa group niyo, Joseph. Nakuha natin tong pullback na to, pero dito hindi natin to nakuha, no? Nabutas yung entry natin dito. Malamang na SL tayo dito. Kung ilan ang target natin dito, 114 pips. So malamang sa 1:3, nadali tayo dito, no? Nadali tayo ng mga 30 pips. Kung 1:2, mga 40 pips to 50 pips dito. So observe natin yung scoring natin ngayong araw. Meron pa rin tayong bias ng scoring sa GBP, no? Observe natin kung saan maganda pumasok dito. Marami tayong key levels dito. Dito, eto, itong levels na to. Yan, yung resistance dito, nag-hold siya dito as support. Yan. So, abang lang tayo ng scoring dito. No? As target, possible target, logical TP pa din. Tapos lagyan lang natin ng magandang RR. Next. Okay. GBP CAD. GBP plus 5 sa H1, tapos negative 3 pa yung CAD. Kaya grabe, ang angat niya, no? So dito, halos nasa range play siya, no? So kung halimbawa price action lang yung tinitingnan mo, eto, sobrang ganda niya na i-short sa level nito.
Nag-consolidate na siya. Nasa consistent na siya. Kaso, yung scoring natin, +5. Malakas yung GBP, tapos negative 3 pa yung CAD. No? Kung gusto natin siyang i-trade, favor pa rin sa scoring. Ibig sabihin, pataas lang hintayin natin. Gusto natin siyang i-buy, pero hindi tayo mag-buy ngayon. Hintayin natin siya sa pullback. No? So dito, ngayon meron tayong +4 sa H4, tapos meron tayong +4 sa H1. Yung rules natin, kapag kaparehas positive, at least one gap, no? Okay? So dito sa H4, pasok siya sa rules. Entry level natin, meron tayong support and resistance dito. Yan, possible entry yan. Pero dito meron din tayong maliit na range dito, kung makikita nyo. Yan, range play, no? So pwede tayong mag-entry dyan. No? Ang bias natin pataas pa rin. Basis scoring pataas pa rin yung bias natin. Okay? So pwede tayong mag-range play dito. Target natin, logical TP, 151, no? Kung halimbawa kaya natin hintayin dito sa baba, yan. Target natin nasa 250 pips. No? Pero magandang opportunity rin tong range play natin dito, especially kung supported tayo ng scoring. So ang tingin lang natin dito pataas, hindi tayo mag-short dito hindi natin kukontrahin yung scoring. Since Monday, Tuesday, malakas na yung GBP, so ayaw natin kontrahin yan. Kung kinontra natin yun, malamang either ang laki ng floating natin ngayon, no? Okay, so follow the trend lang tayo, sundin lang natin yung bias natin. Yan naman ang kagandahan sa follow the trend kasi meron ka nang nakikita eh. Meron kang proof. Susunod ka na lang, no? As retailers, importante sa atin na tayo ay susunod lang sa flow ng money. Hindi tayo yung nagki-create ng initial moves, no? Hindi tayo yung nagki-create niyan. Kasi retailers lang tayo eh. Kaya karamihan sa forex trader na naghahanap ng reversal is nagfe-fail sila kasi pagka reversal lang hinahanap mo, mostly mahirap siya kuhanan ng bias. Unlike pagka trend following ka, nakikita mo na yung trend eh, bago ka pumasok eh. Diba? Saan ka nakakita ng trend following tapos wala namang trend? so yun lang. At least dyan sa level na yun. Following, wala naman trend. Tapos logical TP ka lang. Tapos be cautious guys, no? Kasi nasa logical TP siya, tapos nasa range play siya. Yan, 1:2. So nag-range siya dito sa taas na to. Sa level na yun. Kayak naman ito. Mechanical approach, hindi siya valid, no? Key levels lang. Okay? GJ umangat din siya, no? Lumabas na siya dito sa range na to. So, kung gusto natin siyang ibili, maghihintay tayo dito. So, H1, intraday tsaka swing, meron tayong supporting scoring. Tapos yung yan, from +5 naging +4, no? So, possible na nangihina na yun. Pero tingnan pa rin natin sa daily, no? Medyo malakas pa rin, no? Yeah. So dito, nakuha natin to. Nakakuha tayo dyan ng entry. No? So meron tayong resistance dito, nag-hold siya dito sa support na to, tapos nag-create siya ng new high. No? Malakas pa rin yung GBP, mahina yung yen, so sobrang ganda ng partner na to. Pero hindi natin siya dito ibabay. No? So bias, sobrang sakto bias natin, pataas, pero hindi tayo dito mag-buy. No? Kasi kahit tama yung bias, kung pag dyan ka nag-buy, pwede ka madali sa pullback. No? Possible bounce niya, it's either dito or dito pa rin. No? So, meron pang mas magandang setup dito. Okay? Kontrahan kasi yung short term at long term natin na scoring. No? Kung gusto mong kuhanin yung short term bias, lagyan mo lang ng maayos na RR. Okay? Para pagka nagkamali tayo, konti lang yung damage. Okay. Kung halimbawa, gusto mong iba yan, 1:2 or 1:3. No? Kano rin to? 68 pips. Mechanical approach, hindi siya valid, no? Nasa opposite direction. Pwede sa intra, no? Pero malalim lang yung pasok.
babalik siya sa range. GBP, NZD. Okay. So, NZD, yan. Lagay tayo ng araw dito kahapon. So, kung gusto natin siyang i-buy, hintay tayo ng pullback dito. Pero ngayon kasi, yung GBP tsaka NZD, merong plus 5 pareha sa H1. No? So, hindi magandang bias. Parehas malakas sa HR. Although sa H4, mas lamang yung GBP. No? Baga hanggang swing kaya yung supportahan yung bias niya. Yung NZD hanggang intraday lang. GBP-USD. So, dito, sa H1, meron tayong parehas na plus 4. So, hindi magandang trade setup to sa intraday. No? Sa swing, meron tayong plus 4 versus 2. Kaya dito sa resistance na to, nag-hold yung price, nag-bounce. So, tingnan na lang natin ngayong araw kung meron pa rin tayong support ng scoring dito. No? Pwedeng possible retest pa rin siya dito sa level na to. Or tingnan natin kung babalik siya dito sa range niya, sa original range niya. Diyan, kung bumaliktad yung scoring, dito ang entry natin. Pagbaba niya, hintay tayo ng pullback dito. Tapos target natin dito pa rin, no? Logical TP. Range play, no? Ito, natin. Kung gusto natin bumili, hintay tayo ng pullback. Pero hindi nangyari, no? Tumuloy yung price, malakas talaga yung CD kahapon. Ano yan? Okay? CD ka? So, same scenario tayo dito. Kung gusto natin bumili, hindi tayo bibili ngayon, no? Nasubsistent siya. Nadadali lang tayo sa pullback. Paano pagka nag-pullback siya dyan? Wala tayong support ng scoring ngayon. No? Nag-plus 4, plus 3. Although nag-hold siya dito sa resistance na to, sa level na yan. No? Tapos bumaba siya, tapos possible retest, tapos bumaba ulit. Wala lang tayong support ng scoring. So, hindi natin siya iti-take na i-trade. No? Kahit possible range play siya dyan. Wala lang tayong support ng scoring. So, huwag na tayong mag-take ng risk. Level na yun. Bumalik siya sa range niya. No? Okay? So, dapat tama yung bias, tama din yung entry. Okay. Next. Okay, guys. So, yun lang muna for today. Message lang tayo sa GC pagka may question. Okay, guys. God bless. Bye. Okay. So, yun lang, no? NCD-JPY, NCD plus 4 yen, negative 5 sa intraday. H4, weak pa rin, negative 4 versus plus 2. So, ang tingin pa rin natin dito is pataas, no? So, hintay lang tayo ng pullback dito. Hindi tayo magbabay dyan. Hintayin natin siya mag-pullback dito, tapos mag-take tayo ng risk, no? Kung valid pa rin yung scoring natin dyan, possible target natin, logical TP, no? Tapos SL natin dito lang sa baba. 1:2, 2, no? H1. Okay. Alright guys, hopefully, sana meron tayong napulot kahit konti. Okay? God bless guys. Thank you.